Isang batang babae ang nakaupo sa nagyayalong bangketa. Mahigpit na yakap ang kanyang kambal na anak habang sila'y natutulog. Ang kanyang damit ay luma at manipis. Ang katawan niya'y nanghihina sa pagod, ngunit may natitirang lakas sa kanyang mga mata. Ilang taon nang nakikipaglaban si Anita Santos para mabuhay sa lansangan, ginagawa ang lahat upang mapanatiling ligtas sina Imelda at Carmen. Dati siyang may mga pangarap, ngunit ngayon ang mahalaga na lang ay ang makaligtas. At ngayong gabi may hindi inaasahang mangyayari. Habang huminto ang isang mamahaling sasakyan sa pulang ilaw, sumulyap sa bintana ang lalaking nasa loob. Nakita niya ang isang babaeng nakayakap sa dalawang maliit na bata. May kung anong bagay sa kanya na nagpapatigil ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay napansin niya ang pilak na singsing sa kamay ng babae. Kamukha ito ng isang singsing na minsan niyang ibinigay sa isang taong inakala niyang nawala na magpakailanman. Ano ang gagawin mo kung bigla kang harapin ng iyong nakaraan? Ikwento sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at manatili para sa iba pang kwento kung paanong biglang magbago ang buhay. Yakap ng malamig na hangin ang katawan ni Anita, tila di inaasahang bisita na sumisingit sa mga punit ng kanyang coat at humahaplos sa kanyang balat. Nakasandal siya sa magaspang na pader ng isang makitid na eskinita. Mahigpit na yakap sina Imelda at Carmen sa ilalim ng manipis at kupas na kumot. Ang nag-iisa nilang pagprotekta laban sa lamig. Hindi sapat ang kumot, pero iyon lang ang meron sila. Masyado na silang matagal sa lansangan. Sanay na si Anita sa gutom, sa pagod, sa hirap, pero hindi kailanman nasanay ang kanyang puso sa sakit. Tinitigan niya ang kanyang mga anak, mahimbing ang tulog, waring walang kamalay-malay sa kalupitang mundo na kanilang kinagisnan. Karapat-dapat silang makaranas ng higit pa. Unang gumalaw si Carmen, mahigpit na kumapit sa manggas ni Anita. Bumukas ang antok niyang mga mata. "Mami, bakit palaging malamig?" Tanong niya halos pabulong, ngunit tila sibat sa puso ni Anita. Pinilit ni Anita ang isang banayad ng ngiti at inayos ang magulong buhok ni Carmen. "Taglamig na ngayon, anak." Mahinang sagot niya, pilit pinatatamis ang tinig kahit puno ng lungkot ang dibdib. "Pero alam mo ba, ang maginaw na gabi ay nangangahulugan ng mas maraming yakap at iyon ang pinakamasarap na bahagi." Kalahating gising, mas lalong yumakap si Imelda sa baywang ng ina. "Ayoko ng lamig," bulong niya. "Gusto ko nang umuwi." Napatigil si Anita. Ang salitang iyon, umuwi, dati nangangahulugan ng pagmamahal, init at seguridad. Ngayon, alaala na lamang. Nilunok niya ang pait. "Basta magkasama tayo, anak, kahit saan ay pwede nating tawaging tahanan." Tumingala si Carmen, maliwanag ang asul na mga mata puno ng inosensya. "Sa tingin mo ba, magkakaroon ulit tayo ng bahay? Yung may malalaking bintana at malalambot na kama?" Saglit na tumahimik si Anita sa kahinalikan ng noo ng anak. "Oh, anak ko, balang araw magkakaroon tayo." Hindi niya alam kung kailan o paano, pero kailangang maniwala siya para sa kanila. Mas lalong niyakap ni Anita ang kanyang mga anak, tinatakpan sila mula sa malamig na hangin. Kumakalam ang kanyang tiyan, pero hindi niya ito pinansin. Naibigay na niya sa mga bata ang huling pagkain nila, kalahating tuyong sandwich na iniwan ng isang mabait na estranghero. Tahimik lang na iniabot at umalis na. Nagdaraan ang mga tao, abala sa sariling buhay, walang pakialam sa pamilyang nanginginig sa dilim. Kinusot ni Imelda ang kanyang mga mata. "Mami? Oh, anak, bakit parang di tayo nakikita ng mga tao?" Napakagatlabi si Anita. Paano niya ipapaliwanag na maraming tao ang lumilingon sa iba kapag nakikita ang sakit na hindi nila kayang gamutin, na hindi nila kayang harapin ang hindi nila kontrolado? Baka nagmamadali lang sila papunta sa trabaho o sa pamilya nila, sagot niya maingat. "Pero tao rin naman tayo," sabi ni Carmen, "nakakunot ang noo.
Hinaplos ni Anita ang buhok ng anak. Tama ka, anak, at ang mga mabubuting tao, yung may malasakit, makikita rin nila tayo. Darating sila kapag kailangan natin. Dumikit si Imelda sa balikat ng ina, huminga ng malalim. Sana andito si Daddy. Masakit sa puso ni Anita pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Alam ko, anak. Tahimik si Carmen, may bahid ng pag-asa ang boses. Sa tingin mo ba naiisip pa rin niya tayo? Muling hinalikan ni Anita ang anak. Hindi ko alam, anak, pero ito ang alam ko. Nandito ako at hindi ko kayo iiwan. Walang sumagot. Marahil alam na ng kanyang mga anak ang katotohanang hindi kayang bigkasin ni Anita. Umalis ang ama nila bago pa sila ipanganak, hindi na lumingon. Para sa kanya, parang wala silang halaga. Inayos ni Anita ang kumot habang lumalakas ang hangin. Hinaplos niya ang pilak na singsing sa kanyang daliri. Tanging alaala ng isang panahong tila panaginip na lang ngayon. Dati, simbolo ito ng pag-ibig, ng mga pangakong hindi natupad. Ngayon, malamig na bakal na lamang ito sa kanyang balat, paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Lumakas pa ang hangin, kinilabutan si Carmen, lalo pang niyakap sila ni Anita. Ipikit niyo na ang mga mata, mga mahal ko, aalagaan ko kayo, bulong niya. Kumandong si Carmen habang si Imelda ay mahigpit na kumapit sa kanya. Mami? Oo, anak. Sa tingin mo ba, magiging maayos din ang lahat? Pumikit si Anita, hinalikan ang noo ni Imelda ng matagal. Oo, mahal ko, pangako. Hindi niya alam kung paano niya ito matutupad. Pero para sa kanyang mga anak, kailangan niyang maniwala. Hindi kailanman natutulog ang lungsod. Kahit sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, nananatili itong buhay. Puno ng nagmamadaling mga hakbang, malalayong alulong ng sirena at paminsang busina mula sa mga hindi matiising driver. Ngunit para kay Anita Santos, para bang hindi na siya bahagi ng mundong ito. Nakasandal siya sa magaspang na pader, nakaupo sa matigas na bangketa, yakap ang kanyang mga anak. Nakayakap sina Imelda at Carmen sa isa't isa, mahimbing ang tulog sa ilalim ng manipis at kupas na kumot na nakuha ni Anita mula sa isang silungan, ilang linggo na ang nakalilipas. Ang mahinhing paghinga ng kanyang mga anak ang tanging nagpapatuloy sa kanya. Gutom na gutom siya, bawat kirot sa tiyan ay parang mahinang pagtibok ng pasakit. Nangangalay ang kanyang katawan sa labis na pagod, pero hindi siya maaaring sumuko. Kailangan siya ng kanyang mga anak. Sa nanginginig na mga kamay mula sa lamig, iniabot niya ang lukot-lukot na paper cup. Isang tahimik na pagsusumamo, umaasang may mapansin man lang, kahit isa. Pero kadalasan walang nakapapansin. Dumadaan ang mga tao na para bang anino lang siya, lumilihis ang mga mata, tila wala siya roon. Para sa kanila, hindi lang siya walang tirahan, parang wala siyang pagkatao. May ilan na dumaan na may simpatiya, ang iba naman ay hayag ang paghamak. May ilang bumubulong habang lumalampas, hinuhusgahan siya ng walang kaalam-alam. Isang lalaki ang bumulong sa kasama, kasalanan niya siguro yan. Yung mga ganyan, hindi lang talaga nagsusumikap. Mahinang sinabi pero tila punyal sa puso ni Anita. Nagngalit ang kanyang panga, pinigilan ang galit at hiya na sumisirit mula sa dibdib. Kung alam lang nila, kung may ideya lang sila. Hindi niya pinili ang ganitong buhay, isang maling pag-ikot ng tadhana, isang trahedya, at heto na siya ngayon. Gusto niyang sumigaw, ipakita na tao rin siya, pero natutunan na niyang mas madaling umiwas ang mga tao kaysa harapin ang sakit ng iba. Mas madali para sa kanila ang maniwalang kasalanan mo ang lahat kaysa amining minsan hindi patas ang buhay. Lalong lumamig ang hangin at nanginig siya sa kanyang punit-punit na coat na dati mainit, ngayon ay wala ng saysay. Namumula at nanginginig ang kanyang mga daliri, dahan-dahang inayos ang kumot sa katawan ni Imelda. Karapat-dapat ang kanyang mga anak sa mas mabuti, init, tunay na kama, maayos na pagkain. Hindi ganito.
hindi sa malamig at malupit na lansangan. Bihira silang makapasok sa mga silungan. Mabilis mapuno ang mga ito at madalas silang tinatanggihan. Ang mga pamilyang may bata kadalasan ay hindi kasali kapag nagkulang sa espasyo. Ilang beses na siyang pumila ng ilang oras upang sabihing wala ng bakante. Tuwing nangyayari iyon, ang tingin ng pagkadismaya sa mata ng kanyang mga anak ay parang kutsilyong dumudurog sa kanya. Ayaw niyang tanggapin na parang nasasanay na ang mga bata sa ganitong buhay, isang bagay na hindi kailanman dapat masanay ang sinuman, lalo na ang bata. Isang babae ang dumaan, naka-designer coat at matalim ang mga hakbang sa semento. Matanda, formal at saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nagsalita si Anita, maingat na itinaas ang baso bilang tahimik na pag-asa, ngunit nangunot ang mukha ng babae at mariing hinawakan ang kanyang bag, tila bang may balak si Anita na agawin ito. Masakit yon, mas masakit kaysa inaasahan niya. Ganito ba talaga siya kahabag-habag? Ganito ba siya kapanganib, hindi siya kriminal? Isa siyang ina, desperado lang na mapanatiling buhay ang kanyang mga anak. Mabilis na lumayo ang babae, puno ng paghamak ang bawat hakbang. Dahan-dahang bumuga ng hininga si Anita, ibinaba ang baso sa kanyang kandungan. Sanay na siya sa ganitong reaksyon. Makikita at mararamdaman niya ito muli. Inatras ang katawan sa pader, muling huminga, pilit iniiwas ang pait, ngunit walang tulong doon. Hindi nito mapupuno ang tiyan ng kanyang mga anak. Kailangan niyang manatiling matatag. Ang kaunting barya sa kanyang baso ay maaaring maging pagkain. Siguro, kung makatagpo siya ng mabait na tindera, baka payagan siyang bumili kahit kaunti, isang piraso ng tinapay, mainit na inumin, kahit kaunti lang upang maibsan ang gutom. Tumingin siya kay Imelda at Carmen, kalma pa rin ang mga mukha kahit nagyayelo ang gabi. Natutulog na, para bang walang iniintinding problema, puno ng tiwala sa kanya, walang kaalam-alam, sa bigat ng pasaning dinadala ng kanilang ina. May bumara sa kanyang lalamunan, hindi siya pwedeng umiyak, hindi dito, hindi ngayon. Isang lalaking nakaitim na jacket ang dumaan at biglang huminto. Hindi siya napansin agad ni Anita, abala sa kanyang mga iniisip, hanggang bumalik ang lalaki at lumapit sa kanila. Mabilis niyang niyakap ang mga anak. Alam na niya hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting layunin, pero hindi mukhang mapanganib ang lalaki. Hindi mabasa ang mukha, pero inilabas nito ang kamay sa bulsa. Walang sinabi, inihulog lang ang $5 sa kanyang baso. Nanlaki ang mata ni Anita. $5, sapat para sa isang bagay na mainit, isang sandwich, hindi tira-tira, isang tunay na pagkain. Tumingala siya upang magpasalamat, ngunit naglalakad na palayo ang lalaki, tuluyang naglaho sa dami ng tao. Mahigpit niyang hinawakan ang perang papel, malamig at magaspang sa kanyang mga palad. Hindi siya sanay sa kabutihan, kaya tuwing dumarating ito, palaging nakakagulat. Lumingon si Anita sa kanyang mga anak, banayad na hinaplos ang pisngi ni Imelda. Gising na, anak, mahinang bulong niya. Kumilos si Imelda, pinapawi ang antok mula sa kanyang mga mata. Maghahanap tayo ng makakain. Pumalahaw ng hikab si Carmen, kinusot ang mga mata habang umupo. May tumulong po ba sa atin, Mami? Tanong niya. Saglit na tumigil si Anita sa kadahan-dahang tumango. Oh, anak, may tumulong. Ngumiti si Carmen, isinandal ang ulo sa braso ni Anita. Sabi ko na nga ba, may mababait pa rin sa mundo. Nanikip ang dibdib ni Anita. Si Carmen ay naniniwala pa rin sa kabutihan, sa mundong may pag-asa. Hindi pa rin nawawala ang tiwala niya sa tao. Gusto ni Anita na ipagtanggol ang pananampalatayang iyon hanggat kaya. Oh, mahal ko! Bulong niya, hinalikan ng noo ni Carmen. Maingat niyang tiniklop ang kumot at isinilid sa kanyang bag. Masakit ang kanyang mga binti sa pagupo ng matagal sa malamig na semento. Tumayo siya ng dahan-dahan, hinawakan ang kamay ng mga anak, si Imelda sa kanan, si Carmen sa kaliwa.
at magkasama silang lumakad palayo mula sa eskinita na pansamantala nilang tinawag na tahanan. Ang mga kalye ay nanatiling abala, puno ng mga taong hindi man lang lumilingon sa kanila na para bang hindi sila naroroon. Pero may maliit na apoy ng pag-asa si Anita. Baka sakaling may makapansin, isang taong may malasakit, at baka bukas hindi na ganun kapait ang pakiramdam. Humahaba ang gabi, ang lungsod ay kumikislap sa matitingkad na ilaw ng neon na sumasalamin sa basang kalsada. Sa loob ng isang makintab na itim na sasakyan, nakaupo si Joseph Montgomery sa likod ng upuan, tahimik na pinapatunog ang daliri sa kanyang tuhod habang nakatingin sa walang katapusang trapik sa harap. Ang mga brake lights ay tila pulang ilaw na tila hindi gumagalaw. Bumuntong hininga siya, minasahe ang kanyang noo, puno ng pagod. Isa na namang gabing nakakapagod, isa pang pulong na sumobra sa oras at sumipsip sa natitirang lakas niya. Lumuwag siya ng tali, sinulya pa ng driver na tahimik lang sa unahan, bihasa na sa mahabang hintayan. Sa labas, halo-halong tunog ng lungsod, busina, malalayong sirena at mga sigaw mula sa naiinip na mga tsuper. Sumandal si Joseph, tinanaw ang bangketa, pinagmamasdan ang mga taong nagmamadaling dumaan sa gitna ng lamig. Hanggang sa may nakita siyang kakaiba. Sa una, mukha lang itong isa pang inang lumalaban sa buhay. Isa na namang mukha sa karaniwang eksena ng lungsod. Pero may kung anong bagay na nagpatigil sa kanya. Isang babae ang nakaupo sa tabi ng pader, yakap ang dalawang batang natutulog. Manipis ang kanyang coat, halatang hindi sapat laban sa lamig. Nalalaglag ang ilang hibla ng buhok habang yumuko siya para halikan ang noo ng isa sa mga bata, tinatakpan sila mula sa hangin. Hindi lang kalungkutan ang tumama kay Joseph, may kakaibang pagkakakilala, isang hibik ng alaala. Lumapit ang kanyang mukha sa salamin, pinikit ang mga mata upang masaninag sa likod ng tinted glass. Nang bahagyang itinaas ng babae ang ulo upang tumingin sa paligid, doon niya ito napansin, isang pilak na singsing sa daliri nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Joseph, halos hindi makahinga habang sinusubukang habulin ng kanyang isipan ang nakita ng kanyang mga mata. Alam niya ang singsing na iyon. Hawak niya iyon dati, taon na ang nakalipas, bago niya ito isinukbit sa kamay ng nag-iisang babaeng tunay niyang minahal. Kumislap ito sa ilalim ng poste ng ilaw at parang baha, bumalik ang mga alaala. Matagal na mula nung huli niya itong nakita, matagal na mula nang nawala ito sa kanyang buhay. Nanigas ang kanyang dibdib. Maari bang siya nga ito? Itinapat niya ang kamay sa door handle, nalilito sa pagitan ng pag-aalinlangan at kumpiyansa. Paano kung nagkakamali siya? Paano kung ito ay panlilin lang lamang ng alaala? Pero lahat tungkol sa kanya ay pamilyar. Ang paraan ng pagyakap sa mga bata, ang pag-ikot ng katawan bilang panangga sa mundo, lahat iyon ay pamilyar. Bago pa siya makapag-isip muli, binuksan niya ang pinto at bumaba. Ang biglaang tunog ay nagpagulat kay Anita. Abala siya sa pag-aalaga kay Carmen nang hindi niya napansin ang kotse sa malapit. Nang bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang lumabas, tumigas ang kanyang katawan. Sanay na siyang matakot. Sa tagal sa lansangan, alam niyang hindi lahat ng lalapit ay may mabuting balak. Agad niyang niyakap ang kanyang mga anak, ang puso'y kumakabog. Tumingala siya, handang tumakbo kung kinakailangan, ngunit bigla siyang napatigil. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Nakatayo si Joseph, ang hiningay kita sa malamig na gabi, nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. Isang hakbang ang ginawa niya, mabagal, ang mukha ay puno ng pagkagulat at damdamin. Ang babaeng nasa harapan niya ay payat na, maputla ang mukha, pagod ang mga mata, pero kilala niya ito. Anita, bulong niya. Nakasabit sa hangin ang pangalan, mabigat sa paniniwala. Tumama sa kanya ang katotohanan na tila suntok sa dibdib. Paano ito nangyari sa kanya? Tiningnan siya ni Anita na puno ng pagkalito. Ang isipan ay malabo sa labis na pagod.
May kung anong pamilyar sa kanyang mukha, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla siyang napatigil. Ang asul na matang iyon, mga matang minsan niyang minahal. Bumalot ang malamig na kilabot sa kanyang katawan, nanigas ang kanyang lalamunan. Hindi pwedeng siya iyon, hindi ito maaaring totoo. Anita, mahina ang tinig ni Joseph, halos bulong lamang. Pero para kay Anita, tila bumasag ito sa katahimikan. Nanigas siya, mas mahigpit ang kapit sa kamay ng anak. Lahat sa kanyang isipan ay nagsabing lumayo na tumalikod, maglakad palayo. Pero hindi siya makagalaw. Para siyang pinako sa kinatatayuan. Binuka niya ang kanyang mga labi, tinangkang magsalita pero walang salitang lumabas. Ni ang paghinga ay tila naging imposible. Lumapit si Joseph, dahan-dahan, maingat na para bang kahit anong bigla ang kilos ay magpapalayas sa kanya. "Ikaw na nga," bulong niya, at sa tinig nito ay may halong di matukoy na sakit at hindi makapaniwala. Mga damdaming hindi niya maipangalanan. Mabilis ang tibok ng puso ni Anita, umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paano ito naging totoo? Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa layuning protektahan ang kanyang mga anak. Pero sa harap ngayon ni Joseph, parang muling naging dalagita siya, marupok, walang kasiguraduhan, lantad. Ang batang dating naniniwalang ang pag-ibig ay panghabang buhay. Ang batang minsan ay nagtiwala sa kanya, ang batang iniwan. Kumilos si Imelda sa kanyang mga bisig. Mahinang napaungol si Carmen, kumakapit sa coat ng ina. Ang tunog na iyon ang bumalikwas sa kanya sa realidad. Hindi mahalaga kung sino na si Joseph ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kasakit ang muling pagkikita. Dahil isa na siyang ina. At ang kanyang mga anak ang uunahin lagi. Lunok niya ang buhol sa lalamunan at pinilit gawing matatag ang kanyang tinig. "Kailangan ko nang umalis." Kita sa mukha ni Joseph ang gulat, halatang hindi niya inaasahan. Sandali lang, Anita, pakiusap, pero naglakad na siya palayo. Mahigpit na yakap ang kanyang mga anak. Muling naglaho sa kadiliman. Dahil kahit kinikilala pa rin ng puso niya ang lalaki sa harap niya, hindi na siya ang babaeng iyon. At anuman ang itsura ng buhay ni Joseph ngayon, walang puwang dito para sa tulad niya. Naiwang nakatayo si Joseph, ang puso'y kumakabog habang pinagmamasdan ang paglayo niya. At doon niya nakita, gumalaw ang kamay nito sa ilalim ng ilaw ng kalye. Kumislap ang isang pilak na singsing, napatigil ang kanyang hininga. Hindi iyon basta singsing, iyon ay pag-aari ng kanyang ina, isang alaalang iniabot niya noon sa babaeng inakala niyang makakasama niya habang buhay, kay Anita. Napasara ang kanyang kamao, ang babaeng iyon na ngayon niyayakap ang dalawang batang tila kalasag, siya si Anita. Ang babaeng minsang minahal niya, ngunit ang Anita na kilala niya ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong binayo ng buhay. Pagod ang mga mata, mapayat ang katawan, suot ang coat na manipis para sa lamig ng gabi. Masakit siyang makita sa ganitong kalagayan. Ano ang nangyari sa kanya? Paano siya napunta rito? Hindi alam ni Anita ang bagyong dumaraan sa dibdib ni Joseph. Sanay na siyang umiwas sa mga tingin dahil madalas masama ang ibinubunga ng mga ito. Nakayuko siya, pinoprotektahan ng kanyang mga anak mula sa malamig na hangin. Pero may kakaiba sa tingin ng lalaking ito. Hindi lang siya nakatingin, tila ba naghahanap, humuhukay sa alaala. Kinabahan siya, bumilis ang tibok ng puso. Sino siya? May pamilyar sa kanyang mukha. Ang asul niyang mga mata, ang ekspresyon na may dalang damdaming hindi maipaliwanag. Pero binaliwala niya ito, hindi na mahalaga. Wala pang bumalik para sa kanya noon. Bakit ngayon pa? Muling lumapit si Joseph, hindi man lang namalayan ang kilos. Kailangan niyang marinig ang tinig ni Anita. Kailangan niyang makumpirma na hindi ito imahinasyon. Anita? Paos ang tinig niya sa emosyon, halos bulong. Napatigil si Anita pero hindi nagsalita. Sinubukan muli ni Joseph, mas matatag. Anita Santos,
Doon niya ito nakita, isang kisap ng pagkilala sa mga mata ng babae, nakatago sa likod ng pagod at taon ng distansya, pero naroon. Pero hindi siya nagsalita. Sa halip, mas lalong niyakap ang kanyang mga anak, parang panangga sa lahat ng bagay. Marahil hindi siya kilala o marahil ayaw na niyang kilalanin pa siya. Lumalim ang hininga ni Anita, mabilis ang tibok ng puso. Paano niya alam ang pangalan ko? At bakit sa kanyang puso may kung anong gumising? Isang damdaming matagal nang nakalibing. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay, hinawakan ang singsing, isang alaala ng buhay na parang hindi na sa kanya. Dati, sagisag ito ng pag-ibig, ng kaligtasan. Ngayon, isa na lang itong piraso ng nakaraan na hindi na niya kayang balikan. Tinitigan niya si Joseph, pinilit na hindi magpakita ng emosyon. Hindi kita kilala, wika niya, mahinahon, pero nanginginig ang tinig. Pakisuyo, huwag mo na kaming gambalain. Parang suntok sa dibdib ang mga salitang iyon kay Joseph. Pero hindi siya gumalaw. Hindi niya kayang gumalaw, hindi na ngayon. Isang hakbang pa siya palapit, maingat upang hindi ito takutin. Pero hindi niya kayang hayaan muling mawala si Anita. Anita, ako to, mahinang sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya. Si Joseph, umalingaw-ngaw ang pangalan niya sa malamig na hangin ng gabi, puno ng mga taon ng katahimikan at lahat ng salitang hindi kailanman nasabi. Matalim ang pagtingin ni Joseph kay Anita, naghihintay ng kahit kaunting kisap ng pagkilala, ng pagbabalik ng alaala sa kanyang mga mata, tulad ng pagbaha nito sa kanya. Pero nanatiling sarado si Anita, ang ekspresyon ay matigas, ang mga labi ay mahigpit na magkakabit. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi kita kilala, muli niyang sambit. Ngayon ay mas mahina, mas hindi tiyak. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niya, ang pangalang iyon minsan ay naging buong mundo niya. Binigkas niya ito sa mga lihim na sandali. Tinawag ito habang nagtatawanan sa kalagitnaan ng gabi at isinisigaw sa katahimikan ng pusong wasak. Ngayon, sa harap ng lalaking minsan niyang minahal ng buong pagkatao, pakiramdam niya'y dayuhan ito. Isang tao mula sa buhay na hindi na kanya, isang buhay na nagtapos noong iniwan siya, buntis, nag-iisa at wasak. Malalim ang hinga ni Joseph, kinamot ang kanyang buhok sa inis at pangungulila. Hindi ganito ang inakala niyang muling pagkikita. Pinangarap niyang magkita silang muli kung kailan handa na siya. Hindi ganito. Hindi sa kalagayang tila hindi siya kailanman nakilala ni Anita. Bumagsak ang kanyang tingin sa dalawang batang nakayakap sa ina. Kumirot ang kanyang dibdib. Walang duda, mga anak ni Anita ito. Pero nasaan ang lalaking kasama niya? Ano ang nangyari sa kanya mula nang nawala siya sa mundo ni Joseph? Marami siyang tanong, pero iisa ang nangingibabaw. Anita, anong nangyari sa iyo? Halos bulong, puno ng kirot. Napatawa si Anita tuyot, walang kasamang saya. Buhay, sagot niya ng diretsyo habang inaayos ang pagkakayakap sa kanyang mga anak. Ngayon, kung maaari may mga anak akong kailangang alagaan. Tatalikod na sana siya, handang muling maglaho bago siya muling mahatak ng nakaraan, bago sumiklab ang mga damdaming pinilit niyang ilibing. Pero hindi siya kayang pakawalan ni Joseph. Hindi muli, isang beses na niyang nawala si Anita. Hindi na niya hahayaan ito mangyari ulit. Nakatayo si Joseph sa lamig, ang hiningay kita sa hangin. Pinagmamasdan si Anita habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ang katawan nito ay parang hayop na naitulak sa sulok, handa ng lumaban o tumakbo. Mabigat ang espasyong nasa pagitan nila, puno ng lahat ng hindi nasabi, lahat ng iniwan. Gusto niyang abutin ang kanyang kamay, sabihing hindi niya ito kailanman kinalimutan, na palagi siyang nasa isip niya. Pero alam niyang kung pipilitin niya ito, mas lalo lang itong lalayo. Hindi na ito ang Anita na kanyang minahal sa ilalim ng maliwanag na bituin ng tag-init. Binalikan siya ng mundo na may lamat,
Pero kahit sa ilalim ng pagod, sa likod ng tapang sa paninindigan niya para sa kanyang mga anak, nakikita pa rin ni Joseph ang dalagang minsan niyang nakilala. Gusto kitang tulungan, sabi ni Joseph, banayad at buo ang tinig. Kita niya ang tensyon kay Anita. Handa na itong tumakbo. Mahigpit ang hawak sa coat ng kanyang mga anak. Buo ang katawan sa pagkakanda upang makalayo. Alam kong hindi mo ako pinagkakatiwalaan, patuloy niya, pero pakiusap, hayaan mong tumulong ako. Nanginginig ang hininga ni Anita, tumingin siya kina Imelda at Carmen. Mga mata ng musmos na puno ng tiwala, umaasa lamang sa kanya. Ilang taon na siyang nagsusumikap kahit papaano para maprotektahan sila. Ang pagtanggap ng tulong, lalo na mula sa kanya, ay parang pagsuko. Parang pagtanggap na hindi niya kayang gawin itong mag-isa. Pero ang totoo, ang lamig ay walang awa at ang gutom ng kanyang mga anak ay mas mahirap ng itago. Tumingin siya kay Joseph, mahigpit ang panga. Bakit? Tanong niya matalas, puno ng hinala. Bakit ngayon lang? Napatigil si Joseph, bahagyang nayanig sa bagsik ng tanong, pero hindi umiwas ng tingin. Dahil dapat nun ko pa hinanap ka, tapat niyang sagot. Ang tinig ay nag-crack, bigat ng pagsisisi ang bawat salita. Dahil anuman ang nangyari, hindi mo dapat maranasan to, lalo na sila. Tumango siya sa mga bata. Hindi mo dapat nilalabanan to mag-isa. Umiling si Anita, humalakhak ng mapait. Akala mo ganun lang kadali, sabi niya, hinigpitan ng yakap sa kanyang mga anak. Akala mo, aakyat lang ako sa kotse mo at magiging ayos na lahat? Isang hakbang siyang umatras, pilit lumalayo sa ideya. Hindi ganyan ang mundo, Joseph. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng maiwan, nang ipaglaban ang bawat maliit na bagay, nang... Tumigil siya, pinipigil ang bagyong bumabangon sa loob. Nagdilim ang mukha ni Joseph sa damdamin. Akala mo ba, hindi ko alam ang pagsisisi? Tanong niya, mababa ang tinig, matatag. Akala mo ba hindi ako araw-araw pinagmumulto ng tanong kung ano ang pwede kong nagawa para iba ang kinalabasan? Isang hakbang pa siya palapit, nakatingin kay Anita. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo, Anita, pero alam kong nabigo kita at andito ako ngayon, sinusubukang itama iyon. Tumingin sa malayo si Anita, mahigpit ang lalamunan. May bahagi sa kanya na gustong maniwala, na gustong maramdaman ang init na inaalok nito, na gustong huminto, pahinga. Kahit isang sandali lang, pero may bahagi rin ang bahagi na nagtulak sa kanyang mabuhay sa lahat ng hirap na sumisigaw. Lumayo, itago ang puso dahil tinuruan siya ng buhay na walang nagbibigay ng walang kapalit. At tanghali na noong handa na siyang talikuran ng lahat muli, may marahang humila sa manggas ng kanyang coat at napahinto siya. Joseph, nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Albert Montgomery, ang boses ay matalim at galit. Dinala mo siya rito, isang palaboy, kasama ang mga anak, sa bahay ko? Napasinghap si Anita, ramdam ang hapdi ng mga salita. Parang talim na sumugat sa tahimik niyang lakas. Pero hindi niya ipinakita ang sakit. Nakataas pa rin ang kanyang ulo. Mas malala na ang mga naitawag sa kanya noon. Ngunit ang marinig iyon mula sa isang lalaking konektado sa buhay na minsang pinangarap niya, masakit. Mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Pero tiningnan niya ito sa mata kahit na ang disapproval ay tila bigat na dumadagok sa kanya. Hindi umatras si Joseph. Lumapit siya sa kanyang ama, malamig pero matatag ang mukha. Oh, dinala ko sila rito at dito sila titira. Napailing si Albert, mapait ang tawa. Hindi ito ampunan, Joseph. Bahay natin ito. Hindi tayo nagpapapasok ng kung sino-sino. Napakuyom si Anita, kung sino-sino, parang ibinaba sa antas ng isang hayop ang pagkatao nila. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumalikod na lang. Pero ramdam niya ang pagkilos ni Carmen sa kanyang bisig. Mahimbing pa rin ang tulog, tiwalang yakap sa kanya. Kaya nanatili siya.
Hindi ito para sa kanya, hindi kailanman naging tungkol sa kanya. Ito ay para sa kanyang mga anak. Nang gigigil ang panga ni Joseph, ang tinig ay mababa at puno ng galit. Wala na silang ibang matutuluyan. Hindi ko hahayaang matulog sila sa kalye habang may kakayahan akong tumulong. Nakangising mapait si Albert. Iyan ang plano mo? Sa tingin mo ba dahil dinala mo sila rito ayos na ang lahat? Naiintindihan mo ba ang atensyon na dadalhin nito? Ang media, ang mga investor? Ano ang sasabihin nila kapag nalaman nilang ang tagapagmana ng Montgomery Enterprises ay nag-uwi ng babaeng palaboy mula sa lansangan? Wala akong pakialam sa sasabihin nila, sagot ni Joseph agad, walang pag-aalinlangan. Lalong tumaas ang boses ni Albert. Wala ka talagang iniisip kundi sarili mo, Joseph. Hindi mo iniisip kung paano naapektuhan ng mga desisyon mo ang pamilyang ito. Pagkatapos, nagbago ang tono nito, lamig, talim, panlalait. Ang babaeng yon ay hindi kabilang sa mundong ito. Tumahimik ang buong paligid. Parang sumikip ang hangin. Pinigil ni Anita ang pagngangalit ng loob. Sanay na siya sa ganitong panghuhusga mula sa sarili niyang pamilya, mula sa mga iniwan siyang mag-isa. Ang mga tulad ni Albert Montgomery, hindi kailanman nakita ang kanyang pagkatao, tanging ang kahirapan lamang. Malalim ang hinga ni Joseph, naninigas ang balikat. Halatang pinipigilan ang sarili. Nang magsalita siya muli, mahina, ngunit hindi matinag ang tinig. Mali ka, sabi niya. Siya ay kabilang sa kahit saan ko sabihin. Nangusap ang mga mata ni Albert pero hindi sumagot. Nagtagal ang katahimikan, parang sinulid na naghihintay maputol. Sa huli, napabuga ng hininga si Albert at tinalikuran sila. Gawin mo ang gusto mo, Anya. Pero huwag kang aasang aayusin ko ang lahat kapag bumagsak ito. Lumakad siya palayo, iniwang nakabitin ang kanyang presensya na parang aninong nananatili sa kwarto. Tahimik na nakatayo si Anita, yakap pa rin ang kanyang mga anak, malakas ang tibok ng puso. Tapos na ang pagtatalo, ngunit sa halip na ginhawa, pakiramdam niya ay nauubos siya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Kahit gaano pa katapat ang paniniwala ni Joseph, ang mundong ginagalawan nito ay hindi ginawa para sa katulad niya. Lumapit si Joseph sa kanya. Ang mukha ay mas malambot ngayon. Halika, mahina niyang sabi. Pasok na tayo. Nagatubili si Anita tumingin sa ingranding pintuan ng mansyon. Sa loob ay may init, may kaligtasan, pero may damdamin ding tila hindi siya karapat-dapat. Ngunit nang tingnan niya ang mga anak na mahimbing sa kanyang bisig, alam niya na kailangan niyang lumakad. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Ang guest room ay puno ng banayad na ginintuang ilaw. Mainit ang kama, mabigat at malinis ang kumot, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi sa malamig na semento o sirang sopa natutulog si Anita. Pero hindi ito totoo sa pakiramdam. Parang nagpapanggap lang siya, isang taong may karapatang maramdaman ang kaginhawaan. Magkayakap sina Imelda at Carmen, payapa ang mukha habang natutulog, kalma. Tahimik, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Dapat ay ligtas ang pakiramdam niya, dapat ay nagpapasalamat siya. Pero ang nararamdaman niya ay isang kirot sa dibdib, ang bigat ng mga lumang sugat na muling bumangon. Umiikot sa isipan niya ang tinig ni Albert. Ang pagtatanggol ni Joseph ay parang nagbukas ng mga pintuang pilit niyang isinara. Sa loob ng maraming taon, nakatalikod siya sa kama, nakatingin sa kisame habang ang alaalay parang usok na bumabalot sa gabi. Minsan, naniwala siya sa mga kwento ng pag-ibig, hindi yung may prinsipe o mahika, kundi yung pag-ibig na kayang lagpasan ng lahat. 17 taong gulang siya nang mahalin niya si Joseph Montgomery. Siya ang naging sandalan niya, ang kanyang takas, ang tanging ilaw sa isang mundong mahigpit at masikip. Minahal niya ito ng buong puso. Kumapit sa kanya na parabang siya na lang ang natitirang pag-asa. At sa loob ng ilang panahon, naniniwala siyang mahal din siya nito.
Napaluha siya ngunit pinilit pumikit at itago ang luha. Hindi kailanman tinanggap ng kanyang mga magulang si Joseph. Ang apelidong Montgomery ay nangangahulugang pera, kapangyarihan at ginintuang kinabukasan. Paulit-ulit nilang pinaalala sa kanya na ang isang tulad niya, simple, ordinaryo, ay hindi kabilang sa mundo nito. Pero hindi siya nagpatinag. Ninakawan niya ang gabi ng lihim na pagkikita, nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap, nagtawanan sa ideya ng tadhana. Noon, naniwala siyang sapat na ang pag-ibig. Minsan nilang pinangarap ang pagtakas, ang iwan ng lahat, magsimulang muli, malayo sa mga inaasahan at bigat ng mundo. Nag-usap sila tungkol sa bagong lugar, bagong buhay, malaya mula sa paghuhusga. Pero nagbago ang lahat. Nalaman ni Anita na siya'y buntis. Hanggang ngayon, rinig pa rin niya ang boses ng kanyang ina noong siya'y umamin, puno ng galit, taglay ang paghamak. Tahimik lang ang kanyang ama noon, nakatawang braso habang bawat salita ng ina ay tila tabak na pumuputol sa kanya. Sinira mo ang buhay mo, Anita. Sa tingin mo ba mananatili siya? Sa tingin mo ba may Montgomery na pipili ng isang katulad mo? Hindi niya nakayanan ang kahihiyan, ngunit kumapit siya sa pag-asa. Hindi ganun si Joseph. Paulit-ulit niyang sinasabi, mahal siya nito. Nangako ito ng kinabukasan, pero nang pumunta siya kay Joseph, takot at nangangapa, hawak ang positibong pregnancy test sa nanginginig na kamay, nagsimulang gumuho ang mundong pinaniwalaan niya. Tinitigan lamang siya ni Joseph, walang imik, hindi mabasa ang mukha. Naghintay siya, kumakabog ang puso, naghihintay ng kahit anong salitang magpapatunay na magkasama silang lalaban. Pero sa halip, napabuntong hininga lang ito, hinaplos ang buhok at nagwikang, Anita, hindi ko alam kung kaya ko to. Mas matindi pa iyon sa kahit anong sampal. Parang inagawan siya ng hangin. Nakiusap siya. Umiyak, nagmakaawa na kausapin siya. Huwag siyang iwan. Pero ang takot sa mga mata ni Joseph ang nagsabi ng lahat at wala na siyang narinig pang kasunod. Umalis siyang wasak, walang laman. Pagbalik niya sa bahay, naroon ang kanyang mga magulang, walang yakap, walang awa. Handa na ang bag. Ang tinig ng kanyang ama ay malamig, walang pag-aalinlangan. Pag lumabas ka sa pintuang ito, huwag ka nang bumalik. Nagmakaawa siya, humingi ng kahit katiting na awa, pero tinalikuran siya, 17 taong gulang, buntis, at ganap na mag-isa. Ang mga sumunod na taon ay puro pakikibaka. Mga gabing sa silungan o istasyon ng tren na tutulog, nagtatago sa lamig. Gutom ay naging normal, takot palagi, mabilis niyang natutunan, malupit ang mundo sa mga babaeng tulad niya, na ang kabaitan ay madalas may kapalit, na ang tiwala ay panganib. Ipinanganak niya sina Imelda at Carmen na tanging kamay ng nurse ang hawak, walang pamilya, walang kaibigan. Walang yakap kundi ang sterile na pader ng ospital at 2 munting milagro na walang ideya kung paanong itinakwil na sila ng mundo. At sa sandaling lumapat ang maliliit na daliri sa kanyang palad, nangako siya, hinding-hindi ko kayo iiwan, hinding-hindi ko kayo magiging katulad nila. Ngayon, makalipas ang maraming taon, nakaupo siya sa isang bahay na tila mula sa ibang mundo. Tinitigan niya ang lalaking minsang naging lahat para sa kanya. Nakatayo si Joseph sa pintuan, mga kamay sa bulsa, tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal roon at hindi na rin mahalaga. Pagod na siyang magpanggap. Humarap siya, matatag ang tinig sa kabila ng sakit. Ikaw lang ang mabuting bahagi ng kabataan ko. Napaurong si Joseph, halatang tinamaan. Dahan-dahan siyang lumapit. Anita, ako! Naputol siya, hindi niya matuloy. Pero nakita ni Anita ang guilt, ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero huli na. Huli na para sa mga salitang dapat ay nasabi noon pa. Wag! Mahinang sabi ni Anita, umiling. Wag mo nang sabihing sorry, wala rin namang mababago. Napahaplos si Joseph sa kanyang buhok, ang tinig ay mababa.
Dapat nandyan ako, dapat ipinaglaban kita. Mapait ang tawa ni Anita. May pagkakataon ka, pero ikaw mismo ang lumayo. Tumahimik ang paligid, mabigat, puno ng alaala at mga sandaling hindi na maibabalik. Alam niyang gusto ni Joseph na ayusin ang lahat. Gusto nitong bumawi, gamutin ang sugat, pero hindi na siya ang dating Anita. Ilang ulit na siyang nabasag at muling binuo ng sariling kamay. Gusto kitang tulungan ngayon, wika ni Joseph. Tinitigan siya ni Anita, may kung anong kumislap sa mga mata niya. Matagal bago siya sumagot. Kung ganon, wag mo akong pagsisihan. Bumaling siya sa kanyang mga anak, marahang hinaplos ang pisngi ni Carmen na mahimbing pa ring natutulog. Tapos na ang nakaraan. Pero marahil lang may puwang pa para sa bagong simula. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaba. Bawat minuto sa bahay ni Joseph ay may kasamang katahimikan, tensyon at mga damdaming hindi mabigkas. Akala ni Joseph magiging madali na kapag may pagkain na si Anita, may ligtas na tulugan, ay unti-unti itong magpapahinga, gagaling. Pero hindi ganun ang nangyari. Nanatili si Anita na mailap, palaging nakabantay, laging handang umalis. Para bang anumang sandali, may aagaw sa kanya, may magpapalayas. Umupo siya sa gilid ng sopa, hindi talaga nagpapahinga. Kapag inaalok ng pagkain, nag-aatubili siya parang may kapalit. At sa gabi, bihira siyang matulog. Alam ito ni Joseph, nakikita niya ang ilaw sa kwarto nito sa hating gabi. Naririnig ang marahang lakad. Hindi ito kailanman nagpakampante. Masakit iyon para kay Joseph. Hindi dahil hindi siya pinagtitiwalaan, kundi dahil malinaw na winarak na ng mundo ang babaeng mahal niya. Itinuro sa kanya ng mundo na ang ligtas ay ilusyon, na ang tulong ay may kapalit, na ang kabaitan ay may kasamang panganib. At kahit gaano pa kagustuhan ni Joseph na patunayan ang kabaligtaran, ang ganitong sugat ay hindi basta nabubura. Sa kabila ng pagkadismayaan ni Joseph sa kung paano pa rin nanatiling sarado ang loob ni Anita, may mas malalim na bagay na nagsimulang umusbong sa kanya, isang tahimik na damdamin, ngunit mas makapangyarihan. Hindi lang ito dahil maganda si Anita, bagamat totoo iyon, at ang kanyang ganday nananatiling sapat upang pasikipin ang dibdib ni Joseph. Ito ay ang lakas niya, ang kanyang tahimik na katatagan, ang paraan ng kanyang pagdadala sa bigat ng nakaraan nang hindi hinahayaang lamunin siya nito. Hanga si Joseph kung paanong kahit sa pinakapagod niyang araw, marahan pa ring inaalagaan ni Anita ang kanyang mga anak. Kung paanong naglalakad ito sa mundo nang nakataas ang ulo, kahit ang lahat sa paligid niya ay pilit siyang ibinabagsak. Marami na siyang nakilalang babae, mga elegante, may komposisyon, sanay sa mundo ng kapangyarihan at etiketa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakabihag sa kanya gaya ni Anita. Wala ni isa ang nagparamdam sa kanya ng ganito. Isang gabi, habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng abot tanaw at ang langit ay nagiging ginto, nakita ni Joseph si Anita na tahimik na nakaupo sa balkonahing tinatanaw ang hardin. Hawak niya ang isang tasang may mainit na tsa, ang mga matay nakatuon sa malawak na tanawin. Isang katahimikang hindi pa niya kinagisnan. Hindi niya agad napansin ang paglapit ni Joseph. Ang isip nito'y malayo. Ang daliri marahang umiikot sa gilid ng tasa. Parang gusto mong tumakas. Banayad na sabi ni Joseph, nakasandal sa pintuan. Hindi siya nagulat, hindi man agad tumingin. Bagkus, bumuntong hininga muna bago lumingon. Hindi ako sanay dito, malambing niyang sagot. Ang maging tahimik, ang magkaroon ng espasyo. Tinuro niya ang buong paligid, ang kalangitan, ang kapayapaan, ang kaginhawaan. Hindi ito totoo sa pakiramdam, para bang hindi ito natural. Lumapit si Joseph at umupo sa tabi niya. Hindi mo kailangang laging lumingon sa likod, Anita, wika niya mahinahon. Walang kukuha nito sa'yo. Napangiti si Anita, mapait. Yun ang problema, Joseph. Wala namang permanenteng bagay, hindi kaligtasan, hindi kabaitan. Tumingin siya sa kanya at ang damdaming nakita ni Joseph sa kanyang mga mata ay parang suntok sa dibdib.
Natutunan kong ang mga tao'y tumutulong lang kung may kapalit. Masakit yon para kay Joseph. Gusto niyang sabihing mali siya, na siya'y iba. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang minsan na rin niyang iniwan ito, na minsan siya rin ang naging dahilan ng pagguho. Wala akong kailangan mula sa iyo, mahinang sabi ni Joseph. Gusto ko lang malaman mong hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Pinagmasdan siya ni Anita. Hinahanap ang motibo, ang bitag sa likod ng kabaitan. Pero wala siyang nakita kundi sinseridad. At iyon ang pinakanakatakot. Hindi ko alam kung paano maging iba, bulong ni Anita. Lumalaban na lang ako palagi. Yun lang ang alam ko. Tumahimik sila, hindi alanganin, kundi puno ng damdaming hindi mabigkas. Nakita ni Joseph kung paanong dahan-dahang humigpit ang hawak ni Anita sa tasa para bang iyon lang ang bumabalansi sa kanya. Pagkatapos nang hindi iniisip, hinawakan ni Joseph ang isa sa mga kamay niya. Naninikip ang katawan ni Anita. Ang unang reaksyon niya ay umurong, pero hindi niya ginawa. Hinayaan niyang hawakan siya. Hinayaan ang init ng kamay ni Joseph na maramdaman sa kanyang balat. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, hindi niya naramdaman ang pangangailangang tumakas. Hinaplos ni Joseph ang mga buko ng kanyang kamay, parang sinusubukang tandaan bawat marka ng kanyang nakalipas. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi niya kailanman nakalimutan si Anita. Inisip niyang si Anita ay alaala na lamang, isang sugat na matagal nang gumaling. Ngunit ngayong kasama niya ito, na-realize niyang hindi ito kailanman lumisan. Palagi siyang nasa puso niya, nakatago lang sa ilalim ng panahon at pagkakamali. Lumunok si Anita, sinira ang katahimikan. Hindi nito binabago ang lahat, Joseph, bulong niya, bagamat hindi na kasing sigurado ng dati ang kanyang tinig. Alam ko, sagot ni Joseph, pero simula ito. At sa pagkakataong ito, hindi niya binitiwan ang kamay. Kinabukasan, tahimik ang buong Montgomery Estate. May katahimikang bumalot sa bahay, yung klaseng parang babagsak ang bagyo anumang sandali. Nasa hapag si Joseph, hawak ang tasa ng kape, ngunit malayo ang tingin. Bumabalik-balik sa isipan niya si Anita, ang tingin nito sa kanya kagabi, ang bahagyang panginginig ng mga daliri nang hawakan niya ang kamay nito. Unti-unti na siyang lumalambot, dahan-dahan, maingat, para bang hinihintay pa rin ang pagbagsak ng lahat at hindi niya masisisi. Ang mga taon ng pakikibaka ang nagturo kay Anita na walang mabuting bagay ang tumatagal. Na ang ligtas ay ilusyon, na ang tulong ay may presyo. Pero sa kabila nito, desidido si Joseph na ipakitang iba na ngayon. Biglang may lumapit. Si James, ang matagal ng butler ng pamilya, ay tahimik na pumasok. Maayos pa rin ang kilos pero may bahagyang paninigas sa kanyang katawan. May mali. Hawak niya ang isang sobre. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Dumating ito kaninang umaga, Ginoo. Walang return address. Ramdam ni Joseph ang tensyon. Ibinaba niya ang tasa ng kape. Tiningnan ang sobre, makapal, mahalang papel, hindi karaniwang liham. Dahan-dahan niyang binuksan ito at inisa-isang basahin ang laman sa loob. Pagkakita pa lang sa mga salita, lalo pang humigpit ang hawak ni Joseph sa papel. Lumayo ka sa kanya, lumayo ka sa mga anak niya. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo. Walang pangalan, walang return address, walang kahit anong pahiwatig kung sino ang nagpadala. Tanging malamig, tusong mga pangungusap na tahimik ngunit matalim ang pagkakasulat. Ang nagsulat nito ay siniguradong walang puwang sa pagdududa ang kanilang babala. May unti-unting galit na namuo sa dibdib ni Joseph habang muling binabasa ang mensahe. May nagmamasid, may nakakaalam na naroon si Anita at mas masahol pa, may gustong paalisin siya. Mabilis siyang bumuga ng hangin sa ilong, naninikip ang panga bago maingat na tinupi ang liham at ibinaba sa mesa. Tahimik lang si James, ang matagal ng butler ng pamilya. Gino, sa tingin niyo ba ay tunay ang bantang ito? Hindi nag-alinlangan si Joseph. Oo, bagamat kalmado ang tono ng kanyang boses,
Gulo na ang isipan niya. Sino ang gagawa nito? Sino ang nagmamatiyag kay Anita? Binalikan niya sa isip ang mga kwento ni Anita, ang mga taon sa lansangan, ang mga taong nakasalubong niyang mapanganib, at higit sa lahat, ang lalaking iniwan siya, si Ryan Parker, ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking tinalikuran si Anita na parang wala siyang halaga. Siya kaya ang nasa likod nito. Pagkakataon kaya ni Ryan na muling guluhin ang buhay ni Anita. Bumilis ang pintig ng puso ni Joseph sa ideyang iyon. Kung iniisip ni Ryan na maaari siyang basta-bastang bumalik sa buhay ni Anita at sirain ang kaunting katahimikan na meron siya ngayon, nagkakamali siya. Nag-aalalang tumingin muli si James. Ipapaalam po ba natin ito kay Ginoong Albert? Napaisip si Joseph. Ang ama niyang si Albert ay hindi kailanman nagustuhan si Anita. Para rito, si Anita ay panganib, isang panlabas na puwersang gustong pumasok sa mundo nila. Kung malalaman niya ang tungkol sa liham na ito, gagamitin niya itong bala upang paalisin si Anita. Pero ito ay hindi na usapin ng estado sa buhay. Ito ay tunay na panganib. Hindi pa, sagot ni Joseph. Ako muna ang haharap nito. Tumayo siya, hawak pa rin ang liham at may determinasyon sa bawat hakbang patungong guest wing. Kailangang malaman ito ni Anita. Pagkatok pa lang niya, agad nang bumukas ang pinto. Nasa harap niya si Anita at halata sa mukha ang pag-aalala. Anong nangyayari? Tanong nito. Tahimik na iniabot ni Joseph ang liham. Kumunot ang noo ni Anita habang binabasa ang laman at habang gumugulong ang mga mata niya sa bawat linya, unti-unting naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang papel. Hindi, bulong niya halos hindi marinig. Nabigla si Joseph sa kanyang reaksyon. Anita, mahinang sabi niya, may ideya ka ba kung sino ang nagpadala nito? Umiling si Anita, pero ang takot sa kanyang mga mata ay nagsabi ng kabaligtaran. Hindi ko alam, sagot niya, bagamat nanginginig ang tinig. Pwede itong kahit sino. Ganitong-ganito ang pamumuhay ko sa loob ng maraming taon, Joseph. Laging may tanaw sa likod. Hindi basta-basta nawawala ang mga tao. Lumitaw ang lungkot sa kanyang mga mata. May mga utang akong hindi nabayaran, mga pabor na hindi ko na ibalik. At pagkatapos may si Ryan. Nilunok niya ang kaba. Ayaw niya sa mga anak namin, pero hindi ibig sabihin gusto niya silang ligtas. Nagngit-ngit ang kamao ni Joseph. Kung si Ryan nga ang nasa likod nito, kung siya ay nagbanta, haharapin niya ito. Kung siya nga yun, mariing sabi ni Joseph, ako ang bahala, hindi ko hahayaang may manakit sa inyo, lalo na sa mga bata. Umiling si Anita, pinapahid ang buhok palayo sa mukha. Hindi mo naiintindihan, wika niya. Ang mga lalaking tulad ni Ryan, hindi sila basta nawawala. Kung bumalik siya, ibig sabihin iniisip pa rin niyang pagmamay-ari niya ako. At kung hindi siya ang nagpadala nito, ibig sabihin may iba nang nakakaalam kung nasaan ako. At mas delikado yon. Lumapit si Joseph, pinababa ang boses. Hahanapin natin kung sino, pangako, walang mananakot sa iyo ulit. Tumingin si Anita sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot na hindi lang para sa sarili, kundi para kina Imelda at Carmen. Hinawakan ni Joseph ang kanyang kamay. Hindi ka na nag-iisa, mahina niyang sabi. Seryoso ako. Tumango si Anita mabagal, nanginginig ang hininga habang hawak pa rin ang liham. Ngunit sa loob alam niyang ang mga pangako ay hindi sapat panlaban sa panganib. At may kutob siyang ito pa lang ang simula. Sa kanyang opisina nakaupo si Joseph sa upuan, pinapatunog ang mga daliri sa ibabaw ng pulidong mesa, nakatitig sa kumikislap na screen. Ang liham ay unang babala pa lang. At alam niya sa loob na may darating pang iba. Ibig sabihin, may nagmamasid. Ang ideya na may taong nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang umatake, ay nagpapahilo sa kanya. Ilang oras na siyang tumatawag, naghahanap ng sagot, sinusubukang alamin kung sino ang gustong saktan si Anita o ang mga anak nito.
At sa huli, natagpuan niya ang pangalang ayaw niyang muling makita, Ryan Parker. Bumalik na sa bayan. Pagkakita pa lang sa pangalan, napakuyom si Joseph sa mouse. Namutla ang mga buko sa lakas ng pagkakapit. Matagal na mula nang huli niyang marinig ang pangalang iyon, pero dala nito ay madilim na alaala. Si Ryan Parker, ang lalaking iniwan si Anita. Ang lalaking tumalikod sa kanya habang buntis, takot at nag-iisa. Hindi pa niya ito nakaharap noon, pero ramdam niya ang sugat na iniwan nito. At ngayon, bumalik ito. Pumikit si Joseph, huminga ng malalim. Ano man ang darating, handa na siya. Hindi ito isang random na pangyayari. Ang bantang sulat at ang biglaang pagbabalik ni Ryan, alam ni Joseph na magkaugnay ang mga ito. Hindi ito maaaring isang pagkakataon lang. Pero heto na ang mahirap na bahagi. Paano niya sasabihin ito kay Anita? Paano niya ihahatid ang balitang ang lalaking minsang sumira sa kanya ay muli na namang nagkukubli sa anino ng kanyang bagong, marupok na katahimikan? Malalim siyang huminga at pinisil ang kanyang sentido. Kailangan niyang marinig ito kahit pa ito'y makakatakot para sa kanya. May karapatan siyang malaman. Pagdating ni Joseph sa harap ng pintuan ni Anita, tahimik ang bahay. Ang tanging tunog ay ang marahang pag-ugong ng hangin sa mga puno sa labas. Gabi na, pero hindi ito maaaring ipagpaliban. Mabilis na binuksan ni Anita ang pinto, seryoso ang kanyang mukha at puno na ng hinala ang kanyang mga mata, parang naramdaman niyang may mali. Joseph, mahinang tanong niya, maingat ang kanyang tinig. Hindi siya naging siya simula nang dumating ang sulat at hindi siya sinisisi ni Joseph. Pwede ba akong pumasok? Mahinahong tanong ni Joseph, mas maingat ang boses kaysa dati. Tinitigan siya ni Anita saglit bago tumabi upang papasukin siya sa bahagyang madilim na silid. May maliit na lampara na nagbibigay ng mainit na liwanag at sa katahimikan ay napansin niyang natutulog sina Imelda at Carmen. Saglit silang tiningnan ni Anita bago tumawid ng mga braso, defensive ang kanyang tindig. Ano yon? Diretsong tanong niya. Saglit na nag-alinlangan si Joseph at pagkatapos ay sinabi ito. Bumalik si Ryan. Namutla si Anita. Nanigas siya, tila tumigil ang kanyang katawan sa pagtanggap ng katotohanan. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi, mahinang bulong niya. Hindi pwede. Lumapit si Joseph, ibinaba ang boses. May pinacheck ako. 3 araw na siyang nakabalik at nagtatanong siya tungkol sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Anita habang kumakapit sa pinakamalapit na upuan. Parang bumigat ang hangin sa silid, punong-puno ng alaala. Huling nakita niya si Ryan noong iniwan siya nito. Walang pakialam na buntis siya, walang masisilungan. Naglahong parang wala silang halaga. Ngayon, makalipas ang maraming taon, bumalik ito. Pinagmasdan siya ni Joseph. Anita, malumanay niyang wika, kailangan mong sabihin sa akin kung anong klaseng tao talaga si Ryan. Mabilis na humugot ng hininga si Anita. Hindi mo naiintindihan, bulong niya. Hindi lang basta tao si Ryan sa nakaraan ko. Mapanganib siya. Hindi siya basta-basta nagpapakita ng walang dahilan. Lunok niya ay mabigat. At kung nandito na siya ngayon, nasa panganib tayo. Naggit-ngit ang panga ni Joseph. Alam niyang magiging mahirap ito, pero ang takot sa mata ni Anita, hindi lang basta pag-aalala. Isa itong pangingilabot. Laging matatag si Anita, pero ngayon parang isang hayop na naipit sa sulok. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Joseph. Lumayo si Anita, parang lumalayo sa alaala. Hindi tungkol sa ginawa niya, bulong niya. Tungkol ito sa kakayahan niya. Humarap siya. At sa kanyang mga mata ay nakita ni Joseph ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon, tunay na takot. Si Ryan hindi lang basta umaalis, sinisira niya ang mga bagay. Dahan-dahang huminga si Joseph kung bumalik si Ryan para kay Anita o mas masahol pa para sa mga anak niya. Ito pa lang ang simula. Hinawakan niya ang kamay ni Anita. Hindi natin siya palalapitin. Mariin niyang sinabi, sayo o sa mga bata. Kinagat ni Anita ang labi, nanginginig ang hininga. Hindi mo siya kilala, Joseph,
bulong niya. Hindi mo alam kung anong kayang niyang gawin. Matatag ang tingin ni Joseph, kaya sabihin mo sa akin, dahil anuman ang plano niya, sabay nating haharapin. Tinitigan siya ni Anita, takot at tiwala ang halong ekspresyon. At sa huli, bumulong siya, hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Ang gabi ay malamig, yung lamig na parang nanunuot sa buto, pero hindi ito alintana ni Anita. Nakatayo siya sa labas ng isang maliit na kafe sa kabilang bahagi ng bayan, mabilis ang tibok ng puso. Ayaw sana niyang pumunta, ayaw sana niyang makita ito, pero alam niyang kailangan. Si Ryan Parker ay muling pumasok sa buhay niya at kung hindi niya ito haharapin ngayon, tuloy-tuloy lang itong mananakot hanggang makuha ang gusto nito, ang kanyang mga anak. Nagkandado siya ng coat para bangkayan itong protektahan siya mula sa paparating. Bumukas ang pinto ng kafe at naroon siya, si Ryan. Hindi siya gaanong nagbago, parehong matalim na mga mata, parehong mapang-akit ng ngiti, na ngayoy nakakatakot na. Ang kanyang presensya ay parang lason, nagiging masama ang hangin sa paligid. Lumapit ito ng dahan-dahan, parang may hawak pa ring kapangyarihan. Well, ani Ryan nakangisi. Tingnan mo nga, Anita, nagkita rin tayong muli. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Balita ko, nasa mansion ka na raw ngayon. Galing mo ha? Pinanatili ni Anita ang tikas, inasahan na niya ito. Bakit ka nandito, Ryan? Diretsyong tanong niya. Tumawa si Ryan pero agad ding nagbago ang tono, naging malamig at madilim. Hindi ko gusto ang hindi pinapansin. Nahirapan akong hanapin ka, Anita. Parang naglaho ka sa mundo, tapos bigla kang lumitaw sa mundo ni Joseph Montgomery. Paano nangyari yon? Mariing itinikom ni Anita ang mga bisig. Hindi mo na problema ang buhay ko, mariin niyang sagot. Iniwan mo kami, at ngayon gusto mong bumalik na parang wala lang. May nagbago, ani Ryan. Baka panahon na para harapin ko ang responsibilidad. Tumawa si Anita, puno ng pangungutya. Responsibilidad? Hindi mo nga alam kung anong ibig sabihin nun. Iniwan mo kami, nanggigigil ang boses niya. At ngayon, akala mo may karapatan kang bumalik? Hindi ka naging ama at hindi ka magiging isa ngayon. Akala mo ba makakaya mong kontrolin kami? Ayaw kong may kinalaman ka sa amin at gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga anak ko. Gumisi si Ryan, pero puno ito ng pananakot. Nakalimutan mo yata kung sino ako, Anita. Hindi ako natatalo. At saka isang bagong boses ang dumating. Hindi, pero ngayon matatalo ka. Si Joseph, tumayo siya sa pagitan nila, matatag, hindi natitinag. Umalis ka na, mariin niyang sabi. Ang yaman mong tagapagtanggol, ani Ryan, ngising aso. Anong nakukuha mo sa kanya, Joseph? Ang tanging mahalaga, sagot ni Joseph, ang pagkakataong itama ang sinira mo. Nanginig ang panga ni Ryan, pero alam niyang talo siya ngayon. Hindi pa tapos to, matalim niyang banta. At umalis siya sa dilim ng gabi. Agad na bumagsak si Anita, nasalo siya ni Joseph. Ayos ka lang ba? Mahinahon niyang tanong. Nanginginig siya. Hindi siya titigil, bulong ni Anita. Ako rin hindi, sagot ni Joseph. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naniniwala siyang totoo iyon. Nanginig ang mga kamao ni Joseph, mahigpit ang panga, puno ng pigil na galit. Wala silang kinalaman dito, si Anita at ang mga bata, mariin niyang sabi. Si Ryan ang problema, hindi sila. Umirap si Albert, may mapait na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Huwag kang hangal, matalim niyang tugon, umiling sa pagkadismaya. Ang buong sitwasyong ito ay isang kapalpakan, isang pananagutan. Akala mo ba hindi ito mapapansin ng board? Na hindi magtatanong ang mga investor sa iyong kakayahan? Lumapit siya at lalong naging matalim ang tono. May tungkulin ka, Joseph, sa kumpanyang ito, sa pamilyang ito, at hindi kasama sa tungkulin mong iyon ang babaeng yan. Malalim na huminga si Joseph, pilit pinapakalma ang unos sa loob niya.
Buong buhay niyang pinagsikapang makuha ang respeto ng ama niya. Patunay na kaya niyang dalhin ang pangalan ng Montgomery. Pero hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito na ay tungkol sa pagpili ng tama. Kailangan niya ng tulong, marahan, pero matatag ang tinig ni Joseph at hindi ko siya iiwan. Tumawa si Albert, tuyot at walang halong saya. Tulong? Inulit niya, hindi makapaniwala. Yan ba ang tawag mo dyan? Lumapit pa siya at ang kanyang boses ay naging malamig at mapanganib na bulong. Ginagamit ka lang niya, Joseph. Akala mo ba ito ang unang beses na ginawa niya to? Na may mayamang lalaki siyang pinaiikot ang emosyon? Matindi ang titig niya sa anak. Isa kang Montgomery. Hindi mo isinusuong ang lahat para sa isang babaeng tulad niya. Kumulo ang dugo ni Joseph. Inasahan na niya ang pagtutol ng ama niya, pero hindi ang ganitong kalupitan. Hindi lang basta hindi pinaniniwalaan ni Albert si Anita, ginagawan niya ito ng masamang imahe. Hindi mo siya kilala, malamig ang boses ni Joseph. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya, kung anong nilabanan niya. Mas matatag pa siya kaysa sa kahit sinong nakilala ko, pati ikaw. Nanigas ang ekspresyon ni Albert. Hindi ito tungkol sa katatagan, ganting sagot niya. Tungkol ito sa pagkaligtas, sa paggawa ng tamang desisyon, at maling desisyon ang ginagawa mo ngayon. Kumakabog ang dibdib ni Joseph. Buong buhay niyang sinikap maging anak na gusto ng ama niya, disiplinado, eksakto, kontrolado. Pero ngayon, malinaw ang lahat, hindi iyon kailanman magiging sapat. Para kay Albert, laro lang ang mundo, laro ng kapangyarihan at kahinaan. Ang mga tao ay alinman sa asset o pabigat, at si Anita, sa kanya, isang pabigat lang. Mabilis na huminga si Albert at umatras ng isang hakbang. Malamig at pormal ang boses niya. Kapag pinili mo siya, hindi na kita anak. Parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Napatigil si Joseph, nakatitig sa lalaking buong buhay niyang sinubukang pasayahin, umaasang makakakita man lang ng pag-aalinlangan, ng pagsisisi, ng kahit anong damdamin. Wala kahit ano. Totoo ang sinabi ni Albert, isang ultimatum, si Anita o ang pangalan ng Montgomery. Tumahimik ang silid, parang nalulunod sa bigat ng desisyon. Nakakuyom ang mga kamay ni Joseph at ang bawat hininga ay mabigat. Hanggang sa magsalita siya, mahinahon pero matalim. Baka hindi mo talaga ako anak kahit kailan. Nagulat si Albert, bahagya lamang. May bahid ng damdamin na sumilay sa kanyang mga mata pero agad ding nawala. Kung gayon, ayos lang, malamig niyang sagot. Lumapit siya sa mesa, parang isang negosyong tinapos lang. Hindi na naghintay pa si Joseph. Umalis siya ng silid, mabilis ang mga hakbang habang ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Paglabas niya, huminto siya saglit, huminga ng malalim. Ito na yon, pinili na niya, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya nagsisisi. Pumasok si James sa silid-aralan. Ang karaniwang kalmado niyang anyo ay napalitan ng isang bagay na mas seryoso. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala habang iniaabot kay Joseph ang isang maliit na sobre. Pagkakita pa lang ni Joseph dito, isang masamang pakiramdam ang kumulo sa kanyang tiyan. Parehong mamahaling papel, walang marka, parehong malamig na kilabot ng pangamba. Isa na namang liham. Dahan-dahan itong kinuha ni Joseph, bagamat panlabas ay tila kalmado ang kanyang mga kamay. Sa loob-loob niya ay puno siya ng kaba. Pinunit niya ang sobre at binuklat ang papel. Binasa ang maayos na nakaprint na mensahe. Akala mo'y panalo ka na, pero hindi mo alam kung anong laro ang ginagalawan mo. Akala mo'y pinoprotektahan mo siya, pero ano ang mangyayari kapag nalaman niya ang katotohanan? Hindi mo kailangang matakot sa akin, Joseph. Dapat kang matakot sa mangyayari kapag lumabas ang mga lihim mo. Hindi ko kailangan ng dahas para wasakin ka. Katotohanan lang ang kailangan ko. Napahinto ang hininga ni Joseph. Hinigpitan niya ang hawak sa papel hanggang sa magusot ito sa kanyang kamao. Putsa.
Inasahan na niyang aatake si Ryan na gaganti, pero hindi lang ito basta pagbabanta. Mas masahol pa ito. Ito ay tungkol sa pagwasak sa lahat ng itinayo ni Joseph. Hindi gamit ang lakas ang pag-atake ni Ryan. Gamit niya ang mga anino, mga lihim. Alam ni Joseph kung ano ang unang itatanong ni Anita. Anong katotohanan? At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang bangungot na ito, hindi siya sigurado kung kaya na niyang sabihin ang lahat. Mag-isa si Anita sa sala at halatang kabado na. Narinig niya ang mga yapak bago pa man niya ito makita. Masyadong matalas, masyadong kontrolado. Pagangat ng tingin niya, nakita niya ito sa mukha ni Joseph. Ang tensyon sa kanyang panga, ang bagyong nagkukubli sa kanyang mga mata. Isa na namang liham, tanong niya bago pa man ito makapagsalita. Hindi ito itinanggi ni Joseph. Napabuntong hininga lang siya at inabot sa kanya ang gusot na papel. Maingat itong kinuha ni Anita, binuklat at binasa. Habang binabasa niya, kumunot ang kanyang noo. Humigpit ang hawak niya sa gilid ng papel. Pag-angat ng tingin niya sa kanya, kalmado ang boses, ngunit may bahid ng pagyanig. Joseph, anong ibig sabihin nito? May bago sa titig niya ngayon, hindi lang kalituhan kundi pagdududa. Hinaplos ni Joseph ang buhok niya, naglakad ng ilang hakbang, pilit hinahanap ang tamang mga salita. Si Ryan, sa wakas ay sabi niya, sinusubukan niyang guluhin ang isip mo, gusto niyang ipag-away tayo. Pero kahit habang binibigkas niya ito, alam niyang kulang iyon. Ramdam ni Anita ang katotohanan na unti-unting lumulusot sa pagitan ng mga puwang. Hindi yan ang sagot, mariin niyang sabi. Napabuntong hininga si Joseph, wala na siyang matatakbuhan. May mga bagay, amin niya, tungkol sa pamilya ko, sa nakaraan, mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa'yo. At kapag nakuha ni Ryan ang mga iyon, babaluktutin niya ang lahat, gagamitin niya iyon para sirain tayo. Tahimik lang si Anita, binabasa ang bigat sa mukha niya. Pagkatapos ay mahina niyang tinanong, "Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon?" Mas matalim pa ito sa kahit anong banta. Napahinto si Joseph. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na ginawa niya ang nararapat. Wala siyang magawa. Pero sa boses ni Anita, narinig niya hindi lang ang sakit, kundi ang pagtataksil. Lumuhod siya sa harapan nito, dahan-dahang hinawakan ang mga kamay. Kumurap si Anita, ngunit hindi binawi. "Anita," mahina niyang sabi, "hindi ko kailanman ginustong iwan ka. Handa na akong tumakbo, lumaban para sa atin. Pero ang ama ko, siniguradong isipin kong wala akong pagpipilian." Nanlaki ng kaunti ang mga mata ni Anita, ngunit nanatiling tahimik. "Nang malaman kong buntis ka, handa na akong iwan ng lahat, pero tinawag ako ng ama ko, tiningnan niya ako sa mata at sinabing kapag umalis ako kasama ka, kukunin niya ang lahat, ang kinabukasan ko, ang mana ng nanay ko, ang kumpanya, lahat ng pinaghirapan ko." Napalunok si Joseph at hinayaan kong guluhin niya ang isip ko. Pinaniwala ko ang sarili kong pinoprotektahan kita sa pamamagitan ng paglayo. "Akala mong ang pag-iwan sa akin ay proteksyon?" Basag ang tinig ni Anita. Pumikit si Joseph. "Hindi," sabi niya. "Alam kong hindi. Alam kong iyon ang pinakamasamang desisyong nagawa ko." Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito, tumingin sa mga mata. "Pero ngayon, may pagpipilian ulit ako. At sa pagkakataong ito, pinipili ko ikaw. Pinipili ko sina Imelda at Carmen. Pipiliin kong lumaban. Hindi ko hahayaang sirain ulit ito ni Ryan o ng ama ko." Tinitigan siya ni Anita nag-aalinlangan. Nakatayo pa rin ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso. Pero ang tinig ni Joseph, ang mga mata niya, iba ngayon. Totoo. Puno ng pagsisisi. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay bumulong si Joseph, halos hindi marinig. "Hindi ko na hahayaang masaktan ka ulit." Sumidhi ang emosyon sa dibdib ni Anita. Sa loob ng maraming taon, bit-bit niya ang sakit ng pag-iwan, ng pagiging limot.
At ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Hindi siya kailanman nakalimutan. Pero ang pagsisisi ay hindi sapat. Hindi pa. Huminga siya ng malalim, nanginginig at dahan-dahang inalis ang kanyang mga kamay. Kung ganon patunayan mo, bulong ni Anita, dahil kung paparating si Ryan, gusto kong malaman na hindi ka natatakbo ngayong pagkakataon. Tumindig si Joseph, ang kanyang mukha ay pinatigas ng matibay na paninindigan. Hindi na, mariin niyang sagot, at ngayong pagkakataon, totoo na ang kanyang sinabi. Hindi na siya ang lalaking minsang tumalikod. Mas matindi na ngayon ang mga panganib at tapos na siyang tumakbo. Makapal ang tensyon ng gabi, isa sa mga gabing parang may nakasabit sa hangin. Mas mabigat, mas malamig, parang may paparating. Nag-iisa si Anita sa mahinang liwanag ng guest room, nilalaro ng mga daliri ang pilak na singsing sa kanyang kamay. Isang gawi mula sa mga taon ng pagkabalisa. Ang mahinang ugong ng lungsod sa kabila ng mataas na pader ng Montgomery Estate ay paalala na hindi huminto ang mundo, kahit pakiramdam niya ay parang huminto na ang sa kanya. Natutulog sina Imelda at Carmen sa katabing silid, ang kanilang malalim na paghinga ang tanging palatandaan ng kapayapaan sa isang mundong lalong nagiging marupok. Ngunit hindi makapagpahinga si Anita, may kakaiba, ang pamilyar, hindi ka nais-nais na pakiramdam ay gumapang sa kanyang gulugod, ang parehong pakiramdam na tumulong sa kanyang mabuhay sa mga nakaraang taon. May tinig sa likod ng kanyang isipan na bumulong, may mali, malapit na ang panganib. Ang Montgomery Estate ay parang kuta, may mga kamera, guwardya at alarm. Ngunit kahit ang kuta ay may kahinaan, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana, bahagyang isinilip ang kurtina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga hardin sa ibaba ay may malamlam na kislap at ang mga landas na bato at mga palumpong ay may mahabang, nakakakilabot na anino. Tapos may gumalaw. Isang anino mabilis at madilim, gumapang sa pagitan ng mga puno, puno ng nakakatakot na layunin. Napasinghap si Anita, si Ryan. Bago pa siya makasigaw, bumukas ng malakas ang pinto. Napaurong siya sa gulat at naroon siya, mas matangkad, mas malakas, puno ng galit. Ang kanyang presensya ay tila sumipsip ng hangin sa silid. Itinukod ni Ryan ang mga mata sa kanya na parang isang mabangis na hayop. Pumasok siya at marahang isinara ang pinto sa likuran niya. "Akala mo ba talaga makakatakas ka sa akin?" Mariing sabi niya. "Akala mo ba ang pagtakbo sa kanya ay makakapagligtas sa iyo?" Mabilis ang tibok ng puso ni Anita, pero hindi siya nagpahalata ng takot. Nanatili siyang matatag. "Wala ka sa lugar mo," sabi niya ng matatag kahit nanginginig ang mga kamay. "Lumayas ka." Tumawa si Ryan, madilim at mapanlibak. "Nakakatawa, tugon niya. "Akala mo may karapatan kang sabihan ako? Akala mo porke may mayamang nobyo ka na, wala na akong boses sa mga anak ko?" "Hindi mo sila anak." Singhal ni Anita, ang galit ay pumatay sa takot. "Iniwan mo kami. Pinabayaan mo akong magdusa. Wala kang karapatang bumalik at magkunwaring nagmamalasakit ka." May nagbago sa mata ni Ryan. Nanigas ito. Bigla siyang sumugod, dinakma ang pulso ni Anita ng may alas. Napasinghap si Anita, pilit na kumakawala, pero masyadong malakas si Ryan. "Hindi ikaw ang magpapasya," mariin niyang sabi habang hinihila siya palapit. "Akala mo ba papayagan kitang mabuhay ng masaya kasama siya, kasama ang mga anak ko?" Lalo pang humigpit ang kanyang hawak. "Hindi pwede." Mabilis ang tibok ng puso ni Anita. Nagsimula ang panik, pero biglang bumukas ang pinto sa likuran nila. Sumugod si Joseph. Sa isang iglap, binangga niya si Ryan at itinulak ito sa dresser. Wala na ang kanyang dating katahimikan, napalitan ito ng matinding galit. Lumapit siya at sinunggaban si Ryan sa kwelyo, isinampal sa pader. "Naglakas loob kang saktan siya," sigaw ni Joseph. "Pumasok ka sa bahay ko at hinawakan siya." Tumawa si Ryan kahit duguan na ang labi.
Bakit Montgomery? Balik niya. Natatakot kang makita niyang pareho lang tayo? Pero bago pa siya makapagsalita ulit, bumagsak ang kamao ni Joseph sa kanyang panga. Nahulog si Ryan sa sahig, tapos mga sirena. Bumasag sa gabi ang tunog, 2 pulis ang sumugod sa silid, armas na nakataas. Ryan Parker, sigaw ng isa. Inaaresto ka dahil sa trespassing, pananakit at paglabag sa restraining order. Pinunasan ni Ryan ang dugo sa labi, tumatawa ng mapait. Hindi pa tapos to, singhal niya kay Anita. Akala mo ba matatapos to dahil lang nasa posas ako? Isa kang hangal kung akala mong ako lang ang panganib sa buhay mo. Pero hindi natinag si Anita. Tinitigan niya ito ng direkta, hindi natitinag. Malaya na ako, bulong niya. At sa unang pagkakataon, nagbago ang mukha ni Ryan. Nawala ang kanyang ngiti. Hinila siya ng mga pulis at inilabas. Ang mga banta niya ay nawala sa pasilyo, nilamon ng gabi. Bumagsak ang katahimikan at parang napakalakas nito. Nanlambot ang tuhod ni Anita, pero bago pa siya bumagsak, sinalo siya ni Joseph. Niakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang puso ay tumitibok laban sa puso nito. Tapos na, bulong ni Joseph, paos ang boses. Hindi ka na niya masasaktan. Pumikit si Anita, hinayaan ang sarili na malunod sa init ng yakap nito sa kanyang proteksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ito na ang katapusan ng bangungot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan ni Anita ang sarili niyang maniwala. Ligtas na siya, ligtas na ang kanyang mga anak. At si Ryan Parker ay wala ng iba kundi isang anino sa kanyang nakaraan. Dumaan ang malambot na sinag ng umaga sa malalambot na kurtina, nagkalat ng gintong init sa Montgomery Estate. Ang hangin sa loob ng bahay na dati mabigat, puno ng takot, ngayon ay tahimik, kalma, kapayapaan. Isang pakiramdam na matagal nang hindi nakilala ni Anita. Hindi siya nagising na may buhol ng pagkabalisa sa sikmura. Wala nang mga sirenang umuugong sa kanyang isipan. Wala nang instinktong tumakbo, magtago o lumaban para mabuhay. Sa halip nagising siya sa tawanan, magaan, masaya, tawa ng kanyang mga anak. Umuugong ito mula sa pasilyo, matinis, puno ng kasiyahan, at pinuno nito ang dating malamig na mansyon ng isang bagay na matagal nang nawawala dito. Buhay! Dahan-dahang bumangon si Anita, hinaplos ang kanyang buhok at pinakiramdaman ng sandali. Parang hindi pa rin totoo. Ang bahay na ito, ang kaligtasang ito, ang kalayaang ito. Ang mga nakaraang araw ay parang panaginip. Ang pag-aresto kay Ryan, ang mga investigasyon ng pulisya, ang pagpapakawala sa takot na matagal nang umalipin sa kanya. At sa lahat ng iyon, hindi siya iniwan ni Joseph. Nanatili ito, matatag, hindi matinag. Para sa kanya, tumitig siya sa pintuan, saktong bumukas ito. Sumugod sina Imelda at Carmen, ang maliliit nilang paa ay bumubulusok sa sahig habang tumatalon sila sa kama, nagtatawanan. Mami, hulaan mo, sigaw ni Carmen, kislap ang mga mata sa tuwa. Si Joseph gumawa ng pancakes at pinayagan kaming maglagay ng extra syrup. Sumidhi ang damdamin ni Anita, ang kanilang tuwa ay dalisay, walang alinlangan. Parang ipinanganak silang narito na sa wakas ay nasa lugar na sila kung saan sila dapat. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Joseph sa pintuan, dala-dala ang isang tray na may 3 plato ng ginintuang pancakes. Almusal sa kama, anunsyo niya, may malikot ng ngiti. Naisip ko lang, baka oras na ikaw naman ang alagaan. Itinaas ni Anita ang kilay, nakangiti. Ikaw ang nagluto? Biro niya napansin ang kaunting harina sa manggas ng kanyang polo. Umaktong nasaktan si Joseph habang inilapag ang tray. Huwag kang ganyan, magaling akong chef. No. Sumingit si Imelda pabulong pero natatawa. Halos masunog niya yung unang batch. Traidor, biro ni Joseph habang kiniliti ang anak. Pagkatapos ay muling humarap kay Anita. Lumambot ang kanyang ngiti. Walang nagsalita sa ilang saglit.
Pero sa kanilang mga mata, naroon na ang lahat ng hindi kailangang sabihin. Ang sakit, ang pagkakahiwalay, ang mga tao na nawala. Pero ngayon, ito'y paghilom. Isang kabuuan. Hinawakan ni Anita ang kanyang kamay. Salamat, bulong niya, at damang-dama ang kahulugan nito. Hinaplos ni Joseph ang kanyang mga daliri, mahigpit pero banayad. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot niya. Ikaw at ang mga bata, dito kayo nababagay. Napahinto ang hininga ni Anita. Dito kayo nababagay. Sa loob ng matagal na panahon, naniwala siyang ang ganitong buhay ay hindi para sa kanya, na ang pamilya ay para lang sa iba. Pero ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, malagkit sa sirup, humahalakhak, alam niya. Ayaw na niyang tumakbo. Ito ang gusto niya. Ito ang pinipili niya. Parang nabasa ni Joseph ang kanyang iniisip. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na bagay. Isang singsing. Hindi ang lumang pilak na singsing na matagal niyang pinanghawakan. Ito'y bago, maliwanag. May pag-asa, hinawakan niya ang kamay ni Anita. Anita, malumanay niyang sabi, ilang taon kong inisip na nawala ka na winasak ko na ang pagkakataon natin. Hinaplos niya ang mga buko ng kamay nito, pero bumalik ka at hindi na kita pakakawalan. Tinitigan niya ito ng buong pag-ibig. Manatili ka, pakiusap niya. Hindi lang dahil ligtas ka rito, hindi lang pansamantala, manatili ka dahil ito ang lugar mo. Namasa ang mata ni Anita pero hindi siya umiwas. Pakakasalan mo ba ako? Bulong ni Joseph. Hindi dahil sa nakaraan natin, kundi dahil mahal kita at mahal ko sila. Tumingin siya kina Imelda at Carmen na ngayoy nakatitig, nakapigil hininga, mahigpit ang hawak sa isa't isa. Gusto kong maging ama nila, dagdag niya. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging tunay tayong pamilya sa wakas. At sa sandaling iyon, may nalusaw sa kalooban ni Anita. Ang huling patak ng takot, ang huling hibla ng pagdududa, ang bahaging naniwalang hindi siya karapat-dapat sa ganitong klasing pagmamahal. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, puno ng pag-asa, at si Joseph, ang lalaking lumaban para sa kanya, na pinili siya ulit, na hindi siya kailanman iniwan sa puso nito. At bigla naging madali ang sagot. Tumango siya at sa gitna ng luha ay bumulong. Oh! Nabunutan ng tinik si Joseph, nanginginig ang kanyang kamay habang isinusuksok ang singsing sa kanyang daliri. Parang kahit ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Pagkatapos, niyakap niya si Anita, mahigpit, puno ng halaga, parang kayamanan na sa wakas ay natagpuan. Sumigaw sa tuwa sina Imelda at Carmen, tumalon sa kanilang yakapan, nagtatawanan at yumakap sa kanilang dalawa. Buo na ang kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya lumilingon sa nakaraan, bagkus humakbang siya patungo sa isang ganap na bagong simula. Grabe, di ba? Anong paglalakbay? Dito sa Unwritten Lives, bawat kwentong ibinabahagi namin ay nililikha ng may malasakit, puso at pag-asang makakaantig ito sa inyong damdamin at magbigay ng inspirasyon. Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang kahulugan ng kwentong ito para sa iyo? Ibahagi ang iyong iniisip sa comments. Binabasa namin ang bawat isa at tunay na nagbibigay inspirasyon sa amin ang inyong mga salita. Kung naantig ka ng kwentong ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Ang paggawa ng ganitong content ay nangangailangan ng oras, pagmamahal at dedikasyon, and ang suporta mo ay napakalaking bagay sa amin. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Hanggang sa muli, mag-ingat ka at magkita tayo sa susunod na video.